Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Sobrang hirap nga po mag-champion dito and kami, privilege po kami na makuha yung mga titulo na pinapangarap ng iba. Siguro dahil sa kahiligan ko sa mga games, kaya nandito ako ngayon. Tsaka na-realize ko na magiging career ko na ito nung time na palaki na siya ng palaki ganun. So, like, sobrang dami na nakakilala sa akin. The first thing that stand out to me is obviously the quality. When I came here, even before the tournament started, when I watched them play in practice, I already realized the difference between like PH teams and the other regions that I've experienced so far. Hi guys, this is Team Liquid PH. Please watch our exclusive interview at Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! This Saturday on Scene Zone, usapang pelikula kasama mga direktor na bahagi ng Cinemalaya 22. Ako po kasi long time avid fan ng Cinemalaya but first time filmmaker competing sa festival. Pag-resonate doon sa kwento.
Siyempre masaya lang yung ikaw ng araw ay. Pagkatapos nila manood ng pelikula, yumayakap sila sa amin at nakikiisa na sila sa pinaglalaban ng pelikula. Ayun yung para sa akin ay pwede ko sabing success. Extend tayo kasi kailangan ng pelikula. Yung TY-TY lang. Hindi yun. May caveats din kasi. Tsaka, bawal nga ang overtime eh. Kung meron kayong unlimited budget, anong klaseng pelikula ang gusto ninyong gawin? Walang ganggang pasasalamat. Ayan! Malalaman yun na rin. No? Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Dulot na matinding takot at kaguluhan sa San Jose National High School, Tacloban City matapos maganap ang isang insidente ng pamamarin. Umabot na sa 4, tatlo yung mga balagita at isang binatang konfirmadong nasawi. Can we say that actually someone is at fault here? I think definitely there will be people at fault. So number one, I think just to put it out there talaga, yung mga adults surrounding the child, the fact that they were able to get access, na may access sila sa barel. Eh, yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? I think walang may isang sagot kung paano talagang bibigay yan. Kasi, of course, we can imagine all these parents are probably feeling I can never forgive. Hindi ko kayang ipagpatawad o magpatawad sa mga taong ito kahit mga bata pa to. And karapatan nila maramdaman yan. Instead, mas palakasin, mas palalimin pa ang ating mental health services, ang ating community mental health services, ang ating family development services. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binahuhan sa DZRH Operation Tulong.
Oras natin mga kaibigan, meron na lamang tayong 10 minuto at alas 11 na ng umaga. Punta na tayo sa ating unang pasyente. 82 years old, si Nanay Rosalinda Avillandres. Taga Barangay San Isidro, Parañaque City. Ang diagnosis po kay Nanay sa edad niya na 82 ay breast cancer. Sandali lamang po ha, meron lamang tayong bibigyang daan. Saglit lamang. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, actually naramdaman natin ito kanina eh. Kala natin tayo'y nahilo lang, di pala. Magnitude 5.8 na lindol yumanig po sa Mamburao Occidental, Mindoro. Alamin natin ang detalye, ibabalita sa atin ni RH5 Val Gonzales mula po sa PVOX. Val, go ahead. May ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ng yanigin ng magnitude 5.8 na lindol ang kanlurang bahagi sa munisipyo ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Sa kalalabas-labas lamang na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 10 kilometro sa bahagi ng karagatan ng Mamburao ang pinangyarihan ng lindol. Ayon sa PVOX, ay inaasang magkakaroon pa ng mga aftershocks, pero sa ngayon ay kumukuha pa ng datos sa ground ang PVOX para malaman kung saang mga lugar naramdaman ang malakas na pagyanig. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Yes, ma'am. Medyo malawak yata yung ramdam nito. Maraming mga kababayan natin ang mga nagbibigay ng mga feedbacks sa iba't ibang lugar. Correct, May. Dahil ang binabanggit ng PVOX, asahan pa na magkakaroon ng mga aftershocks. Pero sa ngayon, dahil ilang minuto pa lamang itong nangyayari, May, ay kinokolate pa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology yung mga lugar kung saan naramdaman itong 5.8 magnitude na lindol. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Antabayanan po natin ang mga follow-up. Sabi ni, si Ka Emil Roda. Kumusta ka na, Ka Emil? Ma'am May, lumindol po ngayon dito sa Oriental Mindoro. Oriental Mindoro to ha. Tapos, meron din dito, lindol, ramdam, dito sa Gentrification, Cavite. Lumindol ba? May mga nagtatanong naman, ano? And then, ayan, alamin natin ha mamaya. Lakas ng lindol sa Lucena City, Quezon Province. Ayan, 9:38 ngayon, umaga, lumindol po. Mahina, iba-iba, Gumaka, Quezon. Ayan po. Sige po, ingat po tayo ha. Kung mayroong mga feedback pa, pwede pong mag-message. Mga kaibigan, sa bahaging ito, ihabol muna natin yung ating pasyente. Bigyang daan po natin. Ang pasyente po natin si Nanay Rosalinda Avillandres, alamin natin, meron po siyang breast cancer. At kausapin natin yung kanyang anak, si Ate Romelin. Ate Romelin, magandang umaga, good morning. Good morning po. Oo. Kumusta si Nanay Rosalinda? Yung kanyang breast cancer na diagnose siya 2025, tama? Last year. Opo. Oo. And then anong nangyari nung na-diagnose? Bali po, nag-radiation na po siya. Mm-hmm. Tapos po, 5 years po na oral chemo po siya kasi hindi po na daw siya pwede mag-chemo po therapy kasi sa age po kasi niya. Baka hindi na po daw kayanin. Mm-hmm. So, oral chemotherapy. Opo. Oo. So, pagdating nung February, tinanggal na yung left breast ni Nanay, tama ba? Opo. Yung buo pong left breast po na. So ngayon, ang ginagawa na lang is the oral chemo and then radiation. Opo. Oo. Kumusta naman? Anong sabi ng doktor? Ano yung pinakahuling instruction? Ngayon po kasi, naka-open wounds po siya kasi diabetic patient po siya. Kasi nagkaroon po siya ng bacteria. Mm-hmm. Inopen po uli yung
yung sinergen po sa kanya na breast. Oo. At tapos po, naka-open pa po siya hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kasi pagka diabetic patient po kasi, hindi agad-agad po naghihil yung wounds niya. Yes, oo. So, matinding gamutan po yung... Saan kayo nagpupunta na ospital kapag kailangan ng ma-check up si Nanay Rosalinda? Meron po kasi sa amin nirepair yung doktor po niya sa surgery wound center po sa Chinese. Chinese General Opo. Hospital. Okay. Pero saan ba siya naoperahan? Saan siya naoperahan? Sa Mary Charles po. Sa Mary Charles. Okay, so ngayon ang kailangan continuous yung sa gamutan, pero nagpapatuloy din ba yung radiation niya? Tapos na po yung radiation po niya. Yung chemo? Yung chemo po 5 years po. Ang gamutan po oral niya. chemo, no? And then merong mga dapat i-maintain na gamot. Opo. Oo. Bali, 11 pong gamot yung inaano sa kanya. May kamahalan din yun, ano? So, kailangan ngayon ni Nanay yung mga financial assistance na pwedeng ipambili ng kanyang gamot. Opo. Oo. Sige, Ate Rosalinda, manawagan ka, hingi tayo ng tulong para sa mga gamot ni Nanay. Nangingi po ko sana ng tulong para po sa mother ko na 83 years old po, na may breast cancer. Stage 3 na po siya actually po. Gusto po namin humaba ang buhay niya. Mga taong mabubuti po. Ang puso na pwedeng tumulong sa mother ko po. Yun po. Salamat po sa mga tutulong. Ate Romeline, nakita natin si Nanay, para ang lakas pa rin naman niya. Ano? Ate Romeline, si Nanay Rosalinda, ikaw ang nag-aalaga sa kanya? Opo. Oo. Ilang kayo magkakapatid? 2 lang po. 2. Ikaw ang panganay? Bunso. Ikaw ang bunso. Si ate, kasama niyo rin sa Kuya bahay? po. Si Kuya kasama? Hindi po. May sariling pamilya? Opo. And then ikaw, may pamilya ka rin, pero ikaw ang nag-aalaga kay Nanay Rosalinda? Wala po akong pamilya. Single po ako. Bali, ang inalaga ko po si mother po. Si mother. Tapos, nag-work ka rin, di ba? Opo. Oo. Tutorial po. Kaya kaya nabibigyan mo rin ng atensyon, ano? Dahil pag tutorial, may oras, ano? Opo. Okay. Nako, ang magpakatatag at magpalakas ka, ha, Ate Romeline? Kailangan ka ni Nanay. Mga kaibigan, doon po sa mga tutulong kay Nanay Rosalinda Avillandres, pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DCRH Operation Tulong sa 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan Rosalinda Avillandres, no? Avillandres. Ayan po, at any amount po mapagsama-sama natin, makabili po ng gamot para kay Nanay. Okay, Ate Romeline, bigyan ka ni Senator Lito Lapid, ha, ng 2,000 pesos doon sa kanyang ibinibigay na daily, no, para sa mga katulad ni Nanay Rosalinda na nangangailangan ng financial assistance para sa gamot. Thank you po. Senator Lapid po. Thank you po. Okay, dagdagan natin 3,000 pesos mula sa Manila Travelers, ang tropang matulungin ng Mayor Lacaydeo Macalma. Thank you din po. Maraming salamat po. At eto, may pumasok na kagad sa GCash, ano? Bigay ng Sir Eddie Alvarez, lagi-laging tumutulong sa mga katulad ni Nanay na pasyente. Sir Eddie Alvarez and PPG, 2,000 pesos. Thank you po. Maraming salamat po. So, pag samasamahin natin, so meron kang 7,000, no? Para kay Nanay Rosalinda, Ate Romeline. So, meron kang pambili ng gamot. Tapos dun sa mga tutulong pa sa GCash account, ayan, maraming salamat. Sige, Ate Romeline, again, pasalamatan mo lahat ng ating mga donor. Go ahead, please. Maraming salamat po sa mga tumulong sa mother ko po. Yung mga magpapadala pa po ng GCash, maraming salamat po in advance po.
Yun po, sir. Ayan, okay. Magpapalakas ka lagi, Ate Romeline. Maraming salamat para kay nanay. Thank you po. Ayan mga kaibigan, si Ate Romeline Daliliandres para kay Nanay Rosalinda sa mga tutulong po. Maraming salamat sa pamagitan ng ating GCash account ng Operation Tulong through our AP Wina Pearl Hesoro. Mga kaibigan, ihabol muna natin yung mga report natin. Punta tayo sa Campo Crame sa Philippine National Police. Pinaimbestigahan daw po yung natagpo ang mga anti-China kabaong sa Metro Manila. Ayan, pinaimbestigahan po yan ng Chief PNP, RH52 Edniel Parosa sa buong detalye niyan. Edniel? May pinaimbestigahan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang 5 kabaong natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Kamay Nilaan kaninang Biyernes ng madaling araw. Batay sa kumpirmasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO, natagpuan itong mga kabaong na may mga kataga o mga text na laman ng mensahe kontra sa China sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw. Partikular na nakita itong mga kabaong maliban doon sa report ni Kuyang Val Gonzales sa may South Rigel, Quezon City. Mayroon din sa may Santa Teresita sa Quezon City, isa sa Hilpuyat sa Makati, isa sa Santa Cruz, Maynila, at isa sa may Barangay 54 sa lungsod ng Caloocan. Ayon sa pulisya, nasa grounds ang mga investigador sa ngayon at nagsasagawa ng backtracking at forward tracking din ang mga CCTV footage upang matukoy at maparusahan itong mga nasa likod ng nabanggit na pag-iwan ng kabaong. Tinawag itong cowardly act o kaduwagan ng pulisya at tiyak na pananagutin daw ang mga nasa likod ng nabanggit na pag-iwan ng mga kabaong na nagdudulot lamang umano ng public reaction at unnecessary alarm sa publiko. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, hinihinalang rocket debris na recover daw po ng Philippine Coast Guard dyan sa baybayin ng Cagayan. Ibalita mo yan, RH9 Tina Nolasco. Tina. Miss May, nakarecover nga ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga hinihinalang bahagi ng rocket sa baybayin ng Barangay Babuyan, Claro, Calayan, Cagayan. Kasunod dito ng ulat na natanggap ng Coast Guard mula sa mga residente sa lugar tungkol sa nadiskubreng bagay sa dalampasigan ng sitio na idea. Una itong itinago ng residente bago tuluyang makuha ng mga tauhan ng Philippine Navy CAFGO. Sa ulat ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, sa inisyal na pag-usuri ng mga otoridad, walang nakitang anumang marka sa bagay na magpapatunay na isa nga itong rocket debris. Pansamantala, dinala muna ito sa ligtas na pasilidad habang hinihintay ang technical na pag-usuri ng mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Paalala naman ng PCG sa mga mangingisda at mga residente sa coastal areas, huwag galawin o hawakan ang anumang hindi pangkaraniwang bagay na lumulutang sa dagat at agad itong i-report sa otoridad. Samantala, naramdaman naman dito sa Dole Central Office, Miss May, dito sa Intramuros, Maynila, ang lindol kanina lamang bandang 10:40 a.m. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Bati muna tayo ng happy birthday kay Kong Angel Palmones. Hi Sir Angel, happy birthday. Yun no, nabusog ba tayo ng Kong Angel? Parang di ko natikman Kong. Ang pagbati galing din kay retired Police Brigadier General Roger James Brillantes, no? O, yung mga batang San Miguel daw ha, security group. Ayan, again, happy birthday daw ha, Kong Angel. And happy 35th founding anniversary daw sa Bureau of Fire Protection and happy Philippine Constabulary Anniversary. Yan, sabi ng General Brillantes. Okay? Sa lahat naman nagsa-celebrate ng birthday, happy birthday. Wala na tayo oras. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala, sa pangalan po ng buong pwersa ng DZRH Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, EP Wina Pearl Hesoro, kay Ellen at syempre kay Het, kay RHTV. Muli ako po si May Binawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na